dad is from Bulacan. Tapos yun, like Ilongga and Tagalog, but I couldn't speak both. Tagalog, deep Tagalog, no? So I can't speak Tagalog, but I cannot speak that much of Ilongga. So a little bit of both lang. So live tayo mula sa Folkestone, Kent, United Kingdom, mga kamamis. So, get ready and we are just waiting for our special guest na naman tayo sa isang episode ng The Talking ng Ina Mo Show. O, diba? Ang mga iba't ibang topic ang mga pag-uusapan natin dito. Hello mga mommies, nasaan na kayo? Andito na po ako. Talking ng Ina Mo time na. Hello, good morning mga mommies. Ayan. Good morning. Wala pa palang red button. Ayan. Recording has started. Good morning mga kamamis natin from all over the UK. Isang magandang umaga sa inyong lahat. So, kamusta naman kayo? And Mel po, Mommy Mel from Folkestone, Kent. And okay lang ba kung introduce natin kung san kayo? Okay lang ba? Mommy Paula, can you start? Can you hear me, Mel? Yes, loud Okay, and clear. Magandang umaga, everybody. My name is Paula Braden, and I am a mom of two based in Lancashire, which is northwest England. I am married to a mixed race guy, actually, Caribbean and Irish. So we are a very mixed household, and I also am an owner, so I run my own business together with my husband. So that's me. Yan, okay. Siguro Mami Sam, are you available to introduce yourself? Nasa office daw siya. Sino pang gustong mag-introduce? Kahit audio po, okay lang. Sinong gustong mag-introduce? Mommy Lou or Mommy Nalin? Okay lang ba? Hi. Or, ayan, okay. Hello po. Hi, this is Marilu Smith. I am married to my husband back in 2018, and I am a mother of two as well, and currently living in Shropshire. Okay. So, alam ko excited kayo. Oo, hi. And let's hear from Mommy Sam naman. Teka lang ha. Ay, sorry, yes. Pwede ko ba siyang i-introduce? Because, you know, Yes. Sam needs an introduction, always. Grabe si Mommy Braden. Nakakikinig sa podcast, right? So, meron mga nasa background lang tayo, hindi na nakikita. So, si Sam she's always nakaayos, naka-makeup, nakakilay, yung nakakabwisit na nakakainis, pero it's like you love her and you hate her at the same time, di ba? Kasi siya yung nanay na, ako yung nanay, pupunta ako sa playground, nakapajama pa, ganyan. Siya yung nanay na pupunta sa playground, yung may hangin yung buhok, ginaganyan. Kasi ang ganda niya, di ba? So this is Sam. I love you and I hate you at the same time. Ako naman, idol ko siya, o, diba? So, minsan gusto ko rin mag-ayos, kaya lang wala akong time. So, hanggang lipstick na lang ako, mga mommies natin. So, ayun, simpleng mamamayan lang tayo. Wala akong time mag-ayos. Hindi rin talaga ako marunong mag-ayos. Ayun, so, dali, parang may pumapasok ba or wala? Ayan na, introduction mo na yon. Sige, Sam, go. Yes, I accept it. Okay na yun, Mommy Braden. I mean, Mommy Paula. Pinabasa ko yung name mo, Mommy Paula. Haba kasi. Oo, ayan, pumasok din si Mommy Gracie. So, later siya din. Okay, game. Go, Mommy Sam. Introduce yourself. Do I need to introduce myself again? Feeling ko okay na yung naman, kasi we introduction have ni Mommy you. Paula. Oo.
pero at least, di ba, let's say, saan Okay, yung sige. location mo, ganon. O Yeah. kaya, give a little bit of background, Yeah. ganon. Okay. Yes. Hi, everyone. I am Sam. I'm a mom of one. I work as an administrative assistant at a housing association in Buckinghamshire Council. Mhm. Yes, low bat yung aking microphone. Um, I'm a new resident here in the UK, so I just moved here in 2021. Kaya super helpful itong group na to because for new moms and new parang new import in the UK, we will definitely learn a lot on how to be a mom, how to be a wife, how to be an entrepreneur, or whatever you are. Uh, marami ka matututunan dito. Ayan. Thank you very much, Mommy Sam. How about Mommy Gracie, Mommy Nalin, and Mommy B? Whoever wants to start, kahit audio, okay po. Wala, gusto niyo lang makinig? Okay lang naman. All right, so maybe, ayan, let's start na. Okay, let's start first with the first question. Okay, so my first question is, okay, I personally know, of course, that we are coming into a recession. Yun yung lagi nilang sinasabi, okay? And everything, all the prices are coming up. And tayo dapat na mga mommies, kumbaga, we must also be recession-proof. Ayan, ayan. Mami Paula, nagtaas na ng kamay. O sige, ituloy mo na yung I'll sinasabi be ko. very, Okay. very honest. My Mm-mm. knowledge sa recession na yan is very shallow, right? Ibig Mhm. sabihin, alam ko pag nagsabi ng recession, tataas ang bayarin. Pero hindi ko talaga siya naiintindihan. Alam mo yun yung parang, ano ba yan? Like, ano ba talaga yan? Anong cost? Alam ko ang cost niyan is the rising cost of Inflation. everything. Pero ano ba talaga yung nagtitrigger ng inflation for countries? Because we always talk about it. Living in like, first world countries, we hear about inflation a lot. Pero also, yung information about inflation, nako-confuse ako kasi ito ang sabi nila percent sa ganito, percent sa ganyan, but I'm not a numbers person. Gusto ko lang malaman, Okay. ano ba talaga ang nagtitrigger ng recession? Bakit Okay. siya lumalaki? Bakit siya lumiliit? At saka paano naaayos yan? Because we go through waves, di ba? Na may Totoo recession, yan. walang recession, may recession, ano ba talaga yan? Okay. Ito naman yung pagkakaalam ko, okay? So, I am trying to explain how I think of recession in the very, kumbaga parang siguro, simplest way that I understand. So, kumbaga kung ang kumikita, ang dapat na level ng kabuhayan ay naandirito, yung kinikita natin na andirito. So, parang ganun. So, kulang. So, tumataas lahat, pero hindi tayo nakakasabay sa pagtaas din na yun. So yun yung pagkakaintindi ko. And also, dahil doon sa gap na yun, maraming mga nahihirapan. And of course, may gap na nga dito. Paano pa yung mga naandirito sa baba? So paano sila makaka-cope? And in reality, sabi rin nila na kumbaga when recession comes, there is also opportunity. And there are lots of opportunities. And ang alam ko rin, ang mga Pilipino, very, very creative yan. Tayong mga mommies, marami tayong, kumbaga siguro later on, makapag-share din yung mga ibang mommies kung paano tayo kumita rin in times like this. Okay? So ano pang ang sabi, nag-attend kasi ako ng isang webinar. Okay, ang sabi nila, ang isa pang cause din daw ng inflation, maliban din daw dun sa ano, at saka parang may sinasabi rin sila about taxes. So, kumbaga yung taxes din natin, dahil nga daw magka-cut, it would cause like, parang magkakaroon ng disruption sa economy kasi parang hindi sila magpapantay-pantay, parang mga ganyan. So, maraming mga haka-haka, but ang suma total daw nun ay 3 words: uncertainty, uncertainty, and uncertainty. And ang sabi daw ng ating Prime Minister, ang sagot daw niya ay growth, growth, growth. So, paano daw ma-augment ang uncertainty at saka ito daw growth? So, yun yung pinagdidebatehan nila. So, tayong nasa in-between, okay,
kailangan makapag-isip tayo ng mga paraan para kumita. Tama ba ako? And i-share ko lang sa inyo na may mga Pilipino dito sa Folkestone na ang ginagawa nila para kumita, nagtatrabaho sila, let's say, sa mga care homes, ganyan. Plus, sumasideline sila in terms of, let's say, um, pagiging childminder, yung hindi direct na talagang nag-advertise na childminder. Yung parang hindi ko rin naman masabi na under the table kasi parang hindi naman maganda pakinggan 'yon, 'di ba? Pero parang halimbawa sinasabi, "Uy, baka po pwede ako na lang halimbawa aalis yung isang couple, o sige, alagaan mo muna tong anak ko, I'll just give you like this." O kaya, "Uy, linisin mo naman yung bahay ko, ito na, I give you like this." So hindi man siya, let's say, yung current rate, but it all helps. So ganun ang ginagawa nila, na yun yung nakikita kong not necessarily business, but ang tawag ko doon racket. 'Di ba? Tama ba ako, Mami Paula? Tama ba ako? Racket din sila pag may time. Hindi ko alam. Sabi ko naman sa asawa ko, right, ito, nabibwisit siya sa akin kasi lagi I'm getting nervous because I don't know. It's out of my control, di ba? I like to have control over things because, ano tayo, dominant, ganyan. So, para sa akin, halimbawa, di ba yung mga situations na, inflation, ganito, ganyan. Sabi ko sa asawa ko, magbukas tayo ng OnlyFans. Sabi niya, babatukan daw Ano niya. yan? Sorry, hindi ko narinig. Magbukas tayo ng OnlyFans. Sabi ko, what, girl? Sorry, hindi ko alam. OnlyFans? Hindi ko alam. Oh, sige. Platform Hindi ako siya na. updated. So OnlyFans is a platform that grew during the pandemic because para kang magsusubscribe. So anyone and everyone can create an account. You can be a creator. Pero a lot of the people used it for mature content. Like nagbebenta ka ng sexy pictures mo, ganyan. Pero not just that one, pero merong mga ibang tao na nandun sila for their audience. They talk, they show them about their day, mga ganyan. Pero ang nag-push ng laki ng OnlyFans is the mature content. Because OnlyFans, only tapos FANS. Tama ba parang ako? OnlyFan. You're my OnlyFan. OnlyFans, OnlyFan. Okay. Pero may S, di ba? May S, OnlyFans. OnlyFans. So sabi Alright, ko, pag nangailangan tayo, magbukas tayo ng OnlyFans, nagalit siya, syempre. Sabi niya, don't. Kasi, sabi niya, pag nagfo-focus tayo sa negative, yun lang lahat ng makikita natin. Hindi natin makikita lahat ng positive. Which I totally understand. Pero hindi ko kasi maintindihan, ma. So for me, maybe that's why I'm scared. It's because I don't fully understand the impact of recession because I've never been in one. At sa Pilipinas naman tayo, parang nung nasa Pilipinas tayo, pag nagipit, namamaluktot, pero they don't talk about it as recession. They just talk about it as, tumaas yung bigas, tumaas yung oil, but not, ano ba yung term natin na recession? Wala. We don't have a Filipino term for it, do we? Ano nga ba? Ano nga bang recession sa Tagalog? Baka may mga mommies tayo out there na nakakaalam ng recession sa Tagalog. By the way, welcome, Mommy Rhea. Are you there? Do you want to introduce yourself or we just carry on? Good morning po. Morning. Ayan, Yeah. You want to introduce po yourself? Where are you from? Kung may negosyo ka, let us know. Sorry, wala pa akong negosyo kaya po ako nag-join para share ng ideas. Yes, okay. Thank you. And may bagong pasok din, si Mommy Ruby Joyce. Hello po, good morning. Tagasan po tayo? Hello, good morning po. Taga Lancaster po. Okay. May negosyo po? Ilan ng anak? Gano'n na po kayo katagal dito sa UK? Okay lang po mag-share, naka-record tayo Opo. May isa po akong anak. 3 years na po ako dito sa UK. Negosyo po sa Pilipinas, hindi pa po dito. Baka pwede, dalhin natin dito. By the way, i-share ko lang po yung isang negosyo ng isang kamami natin na natutuwa po ako. Natutuwa po ako sa kanya. Si Mommy Ann, siya po yung gumagawa ng mga caricature. So, sana po supportahan po natin siya kasi
Yung pong artist niya din sa Pilipinas ay also a mom, pero may parang, anong tawag dun? Hindi ko naman masabing mentally ill or something. Pero kumbaga, way niya na ma-relieve or hindi ma-focus yung ano niya, yung ewan ko, anxiety or something or yung pag-aalala, ganyan, kundi mag-drawing. So napakaganda po nung mga dinodrawing niya and napakamura, napaka-affordable lang po nung kanyang mga ginagawa. Ipapakita ko lang po sa inyo yung gawa niya, pero ito pinrint out ko na. Pinrint ko tapos binalot ko ng plastic. Ayan, so papakita ko lang. Hindi masyado yata makita sa camera, pero ayun, naka-frame, pinaprint ko siya on canvas. Tapos, ayun, ngayon sinishare ko lang kasi ako po may 2 anak sa Pilipinas, isang 21 years old, isang 16 years old. So, hindi kami makapagpa-picture. So, kahit man lang po sa portrait, sa caricature, magkakasama kami. So, nakakatuwa lang po and nakakatulong din po tayo sa kanila. So, ayun, pinopromote ko lang si Mami Ann. Ayan. Okay. Siguro po, mamaya day, pakita ko din yung link niya. Thank you. Actually, Mel, can you, dun sa, yung halimbawa mga nag-share tayo ng links dito sa ating mga chat, pag naglagay ka ng show notes, pwede mo bang i-drop yung links dun sa caption para our moms can find them? Sige, ina-note ko yan. Sige, Padala ko sa'yo ina-note ko mamaya. yan. Sige. yes. O, may Kasi tanong ako minsan kay Mommy Ruby. yes. Di ba si Mommy Ruby yung nag-introduce kanina at saka si Mommy Ruby and Mommy Rhea was here Rhea. earlier. Nag-introduce sila. They're new here. So, my question ako mga nay, obviously, before you arrived, we were talking about recession, inflation, ganyan, di ba? Meron ba kayong, like, kasi nagtatanungan kami ni Mel, like, ano ba ang Tagalog ng recession? Do you guys know kung ano yung Tagalog? Dali nga, i-google ko nga. Meron ba tayong term or something sa Pilipinas na parang recession? Hindi ko alam. Ginagamit din nila sa recession kasi di ba pag sa Congress, Congress na agad Nakikinig din ako sa Pilipina kasi sa stock market. So parang pag narinig ko, recession din ang tawag nila Ganon Recession. Titignan natin sa Tagalog. Recession I think wala silang sorry I think wala akong narinig pa na Tagalog ng recession actually. Kasi yun din tama si Mami Ruby, they use the same word, recession, or yung ba yung nawawala ng trabaho? Yung ba yun? I don't know. Ang hirap pala niyang Tagalogin. Baka pagbagsak. So, ito grabe, nakita ko It's very interesting yung sinasabi ni Mami Paula. I mean, we always hear inflation and recession, but actually, not all of us clearly understand what it means. Kasi masyadong deep yung ibig sabihin niya. It varies as well. So, when I asked, yung tinanong ko, kasi I'm a stay-at-home mom, I used to work in the hotels and I experienced recession in 2008 in Dubai. At talagang, dun yung talaga nag-crash talaga ang market. And we don't have any tourists traveling kasi lahat nagsisave ng pera. Lahat bagsak ng time na yun 2000, tama ba? 2008, kasi pinanganak yung isa kong anak. And talagang maraming nawalan ng trabaho. And ang pagkakaintindi ko if I can share, ang pagkakaintindi ko is inflation is nangyayari kapag lahat ng prices tumataas kasi tapos yung value ng pera bumabagsak. And it's because nagkakaroon nun dahil they're losing the confidence either on the current leader or to the economy na hindi kayang, alam mo yun, is secure. Yun lang naman pagkakaintindi ko. Or pwede kasi may mga struggles. So for example, we are struggling since the Ukraine-Russia started, right, yung war, because of the oil, because we need it. The whole European Union needs it. So UK needs it as well. Pero nung nakikinig ako sa news, apparently, ang UK daw, and I'm not sure if I'm correct how I remember it, ang UK pala, hindi siya heavily reliant sa oil coming from Russia because we have our own natural resource. Parang may resources tayo so parang 3% or 4% lang yata yung kinukuha natin doon. But the question is why we are so affected. It's because it's a global problem. It's a problem in the whole world at the moment after that war. So kaya tayo mga nagkakaganto. And of course, coming out from COVID, and people are hoping that everybody will recover.
Pero ang hindi kasi makita ng tao is during the COVID, hindi pa natin feel yun eh. Kasi when I was pregnant nung mag-start yung COVID, lagi namin pinag-uusapan yan mag-asawa na what will happen now? Kasi lahat nag-stop, di ba? Everything stopped. You work from home. Talagang, imagine the rental in London, yung mga offices. They're still paid, but what will happen in 2 to 3 years' time? What will happen in 2 to 3 years' time? Kasi, syempre, di ba, they're paying it, I don't know, by years back, kung ilang years nilang nire-rent yung buong building. So now that COVID happens, so kailan talaga ang impact ng COVID? And that's my question to my husband because he works in London. So he told me na ang impact niyan is lalabas lang after 2 to 3 years, which is happening now. Kasi ito na yung result ng pagkakaroon ng COVID. And it happens na nung makalabas tayo ng COVID, now the war started in Russia. So talagang lahat buong mundo actually is struggling. I really, and all I know is we really have to make the most of it na talagang live in our own means. So kung kaya mong magtipid, try to do so. And this will last until next year. So talagang struggle. Yeah. Just ako naman, ang share ko, alam po ang inflation kasi is really morally affecting pag yung kung ano yung uso ngayon. Kumbaga kasi consumer-driven kasi yung economy natin eh. So, dahil nag-pandemic, alam mo yun, nagkaroon ng shifting ng mga goods, kung ano, more yung mga tao ay na lumabas, kaya ang daming negosyo for that. Marami na nag-invest sa iba. So, kung ano yung mataas yung investment, dun yung mataas yung, kung baga yung prices and etc. Kasi kung inaano nila yung consumer, yung kung ano yung pasok sa consumer. Kaya ngayon, kahit magtaas sila ng sobra sa mga Netflix, sa Disney Plus, maraming mag-a-avail. Kasi mga tao at home. Kung baga yung mga cinema, yun naman nag-decrease mga prices. Kasi alam nila na wala sila ngayong kumbaga yung kakagat sa mga, wala silang mga manunood sa cinema and all. So, kailangan nila mag-attract. So, that could also affect kung ano yung mga mataas ngayon inflation sa mga houses kasi mga tao ngayon takot na sila na parang baka magkaroon ulit ng pandemic, wala akong titirahan, so lahat gusto mag-secure ng sarili nilang house. Pero we were so lucky, me and my partner were so lucky to get our first house before actually during pandemic nga nun during yung first lockdown. After nun, medyo hindi pa ganun ka-weary yung market eh. So, nakakuha kami ng sobrang baba pa. Pero dito sa area namin, nag-double na yung price. Shock ka talaga na parang, buti na lang nakakuha tayo kasi even the rent is almost as if London price na. Yeah, totoo yan. Totoo yan, Mami. Totoo yan. Naniniwala ako sa sinasabi mo, I'm really Mami. hoping na we could help each other to our community, na lalo na sa atin ng mga Filipinos here na, I mean, most of us have been here for a long while and have established themselves. So, hopefully na yung mga sa aming mga starters, you could help us as well to gain that, yung independence, or at least be on a more safer financially. Kaya business ideas, di ba? Yeah. Yes, Mommy Paula, yes. Oh, question, Jan, nice, right? Okay, I love it that you know we're talking about this. Like, so ako nandito ako sa UK 11 years na, right, this year. But I still have the same sort of feeling sometimes kasi parang I always see it as, being in the UK for this long, and I've become British na rin this year. Pero parang sometimes I still don't feel like I know everything here. Like anong support ang makuha ko, what kind of help, like who do I turn to? Because like growing up sa Pilipinas, kahit na hindi natin kilala lahat, we know enough in our network to help. Like yung tita ko kilala niya si ganito, so we can do that. Pero dito parang feeling ko, I do have, a good network of friends, pero
I'm not sure. Like, I've not grown that network enough na I could feel very supported pag may nangyari, you know? Does that, parang, do you hear what I'm saying, Mel? Like, you know, even if nandito ka na ng matagal, sometimes, pag hindi talaga tayo outgoing or we don't try hard enough to Reach make out. those connections, we will feel isolated, mga nay, like, you know, wala talagang advances. So, actually, saan ka nagsimula? Like, if we all ask ourselves, saan tayo nagsimula to make connections with people here in the UK? Ako sa playground. Like, I speak to everyone. You know, like, Ako naman, nung una syempre mahiyain ako, ganyan. And yung baba kasi namin library. ever. What, mahiyain, girl. Performance level 10 ka all the time. So, ayun, doon ako nagsimula. And then, although before naman, may isang Pilipina na rin na, kumbaga, mini-message ako. Sabi niya, dapat kumonek ka dito kay Jenny kasi may anak din siya. So, parang halos magkasing edad din daw yung anak namin. So, that's how I started. And then, siya yung nakakaalam kasi matagal na siya dito. Sabi niya, may playgroup dito, may playgroup dyan. So, hanggang pinuno na namin yung schedule namin, puro playgroup. So, ayun lang, para at least, 'di ba, busy-busyhan din and wala rin naman kasi kaming magawa kundi, ayun nga, magtulak ng push share, tapos mag-attend ng playgroup. So, mabuti na lang graduate na ako. Ako nagpapasalamat, graduate na ako sa playgroup at graduate na rin ako sa push share. So, doon ako nagsimula. Pero alam ko mahirap din kumonek kasi minsan feeling ko rin na discriminate ako sa playgroup kasi pag nakita nila Asian, parang minsan feeling ko ayaw nila akong kausapin or baka ako lang yung may ayaw ko mausap sa kanila. So, ewan ko sa inyong mga mommy, sinong gustong mag-share? Ako naman nag-start ako kasi hospital. Pero kasi nung sa hospital ako, nung first na dating ko parang nag-iisa lang akong Pilipino or dalawa lang kami. Tapos masungit pa yung kasama kong Pilipina. Grabe, parang hindi naman yata uso yung masungit. Wag Pilipino, Masungit hindi siya. ba? Medyo masungit siya. Pero okay naman siya sa akin. Pero masungit siya. Parang ayaw niya ng masyadong, hindi siya mahilig lumabas. So, parang okay lang. Tapos may mga group din ako ng mga Filipino. Pero nung yung mga kasama ko kasing pumunta dito, may kanya-kanya din silang family. So, after ilang months, parang nag-separate na sila. So, syempre, na ako na maging third wheel pag malabas silang mag-asawa or so ako na lang nagsulo, parang gano'n. So, ang naging kasama ko nung mga first years ko dito, puro mga British, mga gano'n. Kasi wala akong masyadong, sabi ko, wala atang mga Pilipino masyado dito sa area ko. So, naglipat-lipat ako ng area hanggang sa, siguro nag-start yung pagiging, ko sa mga Filipino group is nung pagdating ng anak ko. Siguro nung pagdating anak ko, sabi ko, shucks, baka ma-OP yung anak ko kasi baka hindi siya masyado makaintindi ng mga English or mga kailangan ko ng mga playgroup, ganyan. Mga playgroup. Sabi kong gano'n. So, ayun, saka ako nagkaroon ng mga kasi nakita ko sa school, tapos kuna kaway-kaway lang na, uy, Pilipino ka pala, gano'n. Tapos, yun na, doon na na parang, uy, pag imbitahan ka namin pag birthday ng anak ko, hanggang sa doon ko na nakilala, ang dami palang Pilipino dito. Hindi ko lang sila nakita. Pero yun nga, siguro isang way na nakatulong sa akin is yung nga yung pag din sa mga network ng other mommies. And in reality, napakaganda nga itong na-establish ni Mommy Kat, ang ating founder, na Filipino Moms group sa Facebook. Kasi, kumbaga dito, nagkakaroon tayo ng opportunity na kahit online, at least may nakaka-interact tayo. And yun nga yung nakita kong benefit din when they started the coffee morning, na minsan, ako nung nagsimula rin, alam mo yun, parang naghahanap ako ng kausap na Pilipino. Lalo na pag halimbawa nag-aalaga ka ng bata or ikaw lang mag-isa. Ako, hindi naman ako mahilig manood ng TV, yung mga ganon. So at least, kung may nakaka-interact ka na mga Pilipino or nakaka-relate, nakakaganda rin, nakakagaan din ng loob. Ganon. Tama ba ako? Oo. Yung mahingahan lang ng mga
makapahinga ng mga problem. ma-vent, ma-vent out yung mga concerns, ganyan. So, kahit yung mga posts natin, believe it or not, mga mommies, pag nalaman mo na hindi ka pala nag-iisa, katulad yung mga nagtutupi, yung recent post dyan na yung nakita nyo, tambak daw yung tupian niya, ganyan. Na parang ako, nako, parang kawawa naman ako rin ang dami kong tambak. Pero malaman ko, ay, may iba pa pala na 2 weeks naman yung tupian nila. So parang ako natuwa, uy, ako 1 week lang, yung mga ganon. Siyempre, yung mga ibang competitive mommies, paglaba, ano na daw, tupi na raw sila agad. O, di ba? Sabi ko, wow, ang galing naman ng mga mommies na yon. So sabi ko, sana ako rin ganon. Pero ayun nga, kanya-kanyang, kumbaga, kanya-kanyang style. And nakakatuwa kasi you learn a lot from fellow mommies na katulad ninyo. Tama ba ako? Yeah, that is true. Sino sa inyo ang may negosyo? Kasi yun yung topic natin dito. Sino sa inyo? Ayan. Admit lang natin to. Good morning, Mommy Mai. Good morning po. Gusto niyo pong mag-introduce? Kung may negosyo po ba kayo? Taga saan po kayo? Hello? Ayan, nawala. Nawala ba? Mami Melissa, Yes. Mami, ako wala akong negosyo. Pero ang mga friends ko Okay. may negosyo lahat. So, Okay. ang napansin ko lang is, I Yan, mean, not sige. only here, may nakilala ako isang Pilipina kasi we just recently moved here sa Cotswolds. Mm-mm. So, nung lumipat kami, she was Mm-mm. already about to open a Filipino restaurant Okay. Okay. kasi wala nandito. Mhm. And then I was thinking, sa dami ng restaurant, will it work? Will it? Alam mo, ang dami mong Mhm. question. I mean, pareho namin kino-question whether magkano ba yung per day na kailangan mong kitain and how many people you're planning to employ. You know, we went through that. Mm-mm. And then, of course, there are fears kapag mag-open ka ng negosyo kasi hindi ka sigurado, di ba? Whether Yes. that. And of course, the ROI only happens after 3 to 4 years. Hindi naman yan immediately babalik. Yes. So, nag-open siya. They organized the place. They talagang pinaganda nila. And you know what? The good thing is, ang napansin ko, the best negosyo na gawin talaga at the moment is you go invest in a healthcare or pagkain. Kasi yun ang pinaka-basic needs ng tao at the moment. So kung nasa food industry ka, I mean, ikaw yung talagang nagpo-provide yung mga grocery na yan. Kasi yun ang kailangan natin everyday. I think yun ang kinikita ng malaki right now. Tapos you know naman with the healthcare because of the COVID. I mean, siguro kung ako magne-negosyo, if I have quite a lot of money, I will invest in both. Kasi sila yung maganda ang returns at ngayon eh. Diba yung mga health na yan, yung mga pampabeauty, actually, my goodness, yung mga pampaganda. Everybody wants to look good. So kung meron kang cream na pampabata and you are so good in selling that, I think lalaki ang negosyo mo. Kasi may nakilala rin ako na nagsisell siya ng mga beauty products. I mean, sa spa. She owns her spa in London. And magkano lang pala yung mga pang-waxing na yan, di ba? Yung mga cream. Magkano lang pala yun. And she only employed 4 people on that spa. She closed 2 days in a week. And my goodness me, the money that's coming in. Ang laki ng profit pala. Alam mo yun? So yung mga ganon, yung mga, I think kung magnenegosyo ngayon, I think kailangan mong magnegosyo yung mga bagay na talagang needs ng tao. So you need to identify what are those needs na pwede ako kumita. Kasi going back, yung Filipino restaurant, I never thought nakikita siya ng ganon kasi we are in recession, lahat ng bilihin mahal, and alam mo ba, isang dish is 15 pounds. Ang starter Saan yan? Teka lang, saan yan ulit, Mami? Mami, baka pwedeng ilagay mo yung name dun sa yung name ng restaurant dun sa chat natin para at least mamaya ma-google ko rin or kung may link ka mailagay mo para dun din sa dun sa pag inedit natin, ma-include natin yung link doon po sa pag-post. Ayan, Mami, kung please if you can. Busy siya. Dinner. I am really impressed. And the feedback from all her customers are the food is really good kasi nga nag-iisa lang siya sa area.
So unique yun Mhm. eh. Very unique na nagdala siya dito ng Philippine taste, napalibot ka na Mhm. ng Indians or Chinese. So I think Mhm. it worked, but I hope it lasts as well kasi alam mo naman with the current situation, lahat ng tao Mm. hindi naglalakas ng pera, di ba? Marami pa din. So, Mm. yun lang ang masasabi ko about sa mga negosyo. Oo, Ayun si i-share ko. Sige, may nagtataas ba ng kamay? By the way, welcome natin si Mommy Brenda. Of course, ang ating very gorgeous and very entrepreneurial mom. Mommy Brenda. Good Ayan. morning. Oo, Sorry, good morning. Ayan. muna. Umaga. How's everyone? Thank you Parang for ako ba yung malabo or hindi? Oo nga, parang choppy si Mami Brenda. Oo, Mommy Brand, baka masyado kang choppy. Baka gusto mong pumasok ulit, ganon. sige. Baka yung Oo, aking para lang, internet. yung connection lang medyo malabo at as of the moment. Hindi kami nagbayad na internet, kaya mahina. Hindi naman. Wala Hello, good mag-top up. morning din po, Sige, Mommy madam. Mai. Oo, makikinig daw po siya. Good morning po sa inyo. And ayun nga, ang topic natin is all about business. And i-share ko lang na dito po sa Folkestone, meron pong kang Filipino moms po tayo na nagbukas din ng kanilang sarili nilang restaurant. Yung isa naman sa Sandgate, talagang patok siya pero hindi sila nag-o-offer masyado ng Filipino food. Yung isa naman puro mga teas pero kabubukas lang, and ang sabi niya lagi daw silang busy and lagi daw silang puno. So yun naman yung feedback nila sa akin. Ako personally, natatakot akong mag-restaurant kasi number one, ayoko ng ma-inventory. So kung kayo katulad ko na hindi naman sa tamad pero ang dami mo kasing i-inventaryohin pag restaurant. Let's say masarap ka magluto. Paano kailangan mo magse-serve? Kailangan may maglilinis, may dishwasher ka. Parang ako ma-overwhelm ako pagka mga ganyan na mga bagay. Alam mo 'yun? Tapos paano pag nag-absent yung staff mo? So sino na yung papalit? Sino yung magluluto? Kung consistent ba yung presentation? So for me, hindi ako yung person for the food industry. So kung ako halimbawa tatanungin ninyo, what type of business is best for me? Ang lagi kong ina-advise sa mga tao, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung hilig mo? Ano ba yung gusto mong gawin? Na pag lagi mong ginagawa, hindi ka mapapagod. So ako kasi ang business ko actually meron akong online business, it's interns online, but my customers or yung clients ko basically comes from the Philippines. Tapos I give companies here in the UK mga interns online. So ibig sabihin magwo-work experience sila online tapos may certificate. So yun yung akin. And basically, ang reason ko naman for that is I want the next generation Filipino students to be kumbaga capable in terms of remote working. So ang sa akin, nakakatulong sa mga Pilipino and nakakatulong din sa mga negosyo dito. And it is something that I really love to do kasi nga dati nagtuturo din ako sa Pilipinas. Ayun. So, tapos may racket din ako. Ayun nga, pwede rin akong gumawa ng mga events kasi dati sa Philippines, nag-events management din ako. So, anyway, sino pa dito sa inyo mga kamamis natin ang may negosyo, ang gustong i-share ang kanilang negosyo? Habang wala pa si Mommy Brenda. Ayan, Mommy Dina, yes. Nagtaas ng kamay. Ayan, Mommy Mel. napaka-gorgeous. Can you hear me? Mommy, I love that cut. So, alam mo yan, talagang gusto ko yan. Gusto ko talaga yan. Wala off shoulders. Yes. Yeah, we were nag-host ako last Tuesday and it was about having an online business and about having it global. So I'm a new skin distributor, full disclosure. So like you were saying, tama ka na kung mag-start ka nga ng business, kailangan it's something that you're passionate about because I cannot imagine kung mag-start ka ng business, hindi naman yun yung gusto mo, di ba? So dapat katulad ni Mommy Bran, hello Mommy Bran, ang passion niya is yung oils and you can hear from her every time she talks about it na nandun yung passion. So alam mo na she knows what she's talking about.
So tama ka, kung maghahanap ka ng business, kailangan it's something that you can't stop talking about. Kasi, it's close to your heart. Oo, at saka pag nag-offer ka ng advice, alam mo na it comes from the heart and it's not from the point na makabenta ka lang. Oo, at saka na parang, "Oy, gusto ko makabenta kasi tutubo ako sa'yo." Parang gano'n, oo, 'di ba? Hindi. So that's one thing. And yung sa akin, ang journey ko kasi, it started na customer ako. Pareho halos kami ng kwento ni Mommy Brenda. I think that's also how she started her business. And the beauty of ours, I don't know if it's similar to Mommy Brand's, yung sa akin, katulad ng sinasabi mo, ayaw mo nang may inventory. Kami rin, wala kaming inventory. Because all we do is once you start our business, you get your own website, your app, and you get to send links. So pag nag-order yung customer mo, send mo lang yung link sa kanya and she orders directly from the company. And the company gives you a little bit of commission for doing that. So wala akong inventory. And because we are in 50 markets, lahat tayo dito may kakilala in almost every country. Ang Pinoy is all over the world, 'di ba? And I think everyone here will know at least a few people in at least 5 countries. Ano pa yan, conservative. So imagine yung mari-reach mo na market just by being having an online shop. So yeah, if people are thinking of starting a business, online is the way to go now. Because not Yes. only does that mean that you have a bigger market, it also means that that you can reach out to friends and family who are not in your country. Kasi 'di ba, may mga iba like although of course I have a lot of respect for people who do baking and send stuff, pero marami din kang i-consider dahil kailangan yung food ninyo check dito, 'di ba? Yung Yes, kitchen mo. oo. Yes. Oo. Yung cleanliness, hygiene, and then of course the food preparation and your certification din. Kasi baka mamaya magkaroon ng certain ingredient na hindi mo na-disclose and then may nangyari, alam nyo naman, nakakatakot. So kahit din yung mga yung mga mommies or may may suking, tawag ko, suking Pinay na tagaluto, alam nyo yun, sila rin sinasabi nila na, oy, wag nyo papakain daw sa mga puti, pang Pilipino lang daw. Nakakatuwa rin. Pero ayun nga, ganun talaga. Kumbaga parang on every business na you do something that you also enjoy. And by the way, Mommy Dina, pwedeng ipakilagay din po dito sa chat natin yung pong link nung business ninyo para at least yun din yung i-share natin pagka nag-edit na tayo. Okay lang? Okay. And reminders lang po, naka-record po tayo and ayun po, open to the public po itong ating conversation na ito para po at least dumami pa yung pong mga mommies natin na members din ng Filipino Mothers UK. Ayan. Oh, Mommy Brenda, it's your turn. I-share mo naman sa amin ang iyong negosyo. Paano ba tayo kumita dyan? And paano ka nagsimula? Ayan. O test ko lang, okay na ba yung aking audio, Mommy? Yes. Opo, okay po yung Okay. audio po ninyo. Okay. Okay ba sa inyong lahat? Mommy Dina, okay ba sa Mommy Brenda? Yes, pero medyo blurry. So hindi ko lang Oo, yun lang. focus. Oo. Blur talaga. Siguro yung aking ano. Anyway, patayin ko na lang At least siguro yung video. Alisin ko na lang yung video ko, Mommy. Hindi, okay na yan. Okay Kahit na naman, I mean, okay din kahit blurred kasi gusto ka din naman namin makita. Okay na yan. Siguro I will give a little bit of background. Actually, this business, I always shared that it is really from God. Hindi ko siya hinanap, hindi ko siya intentionally na yung inisip na gawin. Kasi that time, bago ko siya nalaman or discover, I have a full-time job. So I was working in Mr. Village, yun nga, as I was a senior supervisor in one of these French top designer brand dito sa Mr. Village. So it happened, one of my big customers, one of my VIP customers, siya yung nag-share sa akin about essential oils. Kasi that time, that was 2017, I was suffering from depression and anxiety. Yun yung time na nag-university yung kaisa-isa kong anak na babae. So hindi ako makatulog, as in talagang ang hirap, lalo na pagka hindi siya sumasagot sa mga message ko. As a mother, napakahirap yung ganun sitwasyon,
suddenly na-realize mo yung anak mo, hindi na siya bata. Yun, nandun ako dun sa time na yon na yung tinatawag na emptiness syndrome. And then it happened, one of my VIP customer, napansin niya ako, sabi niya gano'n. She was actually my customer for, I think, mga 8 years, gano'n. So, na-build up na yung friendship namin. She's Singaporean British. So, sabi niya, what happened to you? So, na-share ko sa kanya what I've been going through. So, sabi niya, you know what? I've been there. Sabi niya, okay, next time I'll give you oils. So, nung sumunod na pagpunta niya sa boutique namin, she brought me some oils. Actually, nung una niya inintroduce sa akin, I was really laughing. Kasi parang sabi ko, nasa UK tayo, parang backwards. And sabi ko, ang dami ko ng essential oils sa bahay. Sabi ko, because I'm using essential oils, di ba yung sa mga candles, yung burners. Sabi niya, no, that is very different. So, try this. So, she taught me how to use it. And of course, when you trust your friend and you know that you are really looking for something to help yourself, hindi ka magda-doubt. So I just follow what she said kasi she was not actually introducing to me to sell or for business. So I use it, and I think that was like first week of December. Then after January, napansin ko, sabi ko ba okay, parang okay na, nakakatulog na ako ng maayos. And then my husband is asthmatic, so I let him use yung peppermint. So nagustuhan niya. And then sabi ko, ay mauubos na yung laman. So I went back to her, sabi ko, Nora, I think this essential oils really works. Sabi ko, could you please tell me how to get them? Kasi parang gusto ko na siyang gamitin lagi-lagi, sabi ko. Then, sabi niya, okay, come to my house. So, I went to her house in Virginia Water. Yun, so tinuruan niya ako na mag-order online. And then, di ba sa ating mga Pilipina, it's very normal sa atin yung when we find something good or anything na we pleases and happy with, we share it in our social media, di ba? Yes. So, I just posted the picture when my first kit arrived, and then I posted the picture in my Facebook, and I just said, oh, I'm so glad someone share with me about these essential oils. Lagi nang masarap yung tulog ko, blah, blah, blah. At na, ang dami na nag-connect sa akin. And yung mga friends ko, they know that I never introduce any business. I'm not into any kind of things because I am really busy working every day. Kung magpo-post man ako ng something sa Facebook ko, it's all about like mga gatherings or parties, but not into business. So they know that when I post it, it's really from my heart that I'm just so happy that finally I found the solution for my problem. So they come to me and they said, Tita, can I try that oil? So alam mo, dala-dala ko yung box ng oil tsaka yung diffuser. Isa-isa ko silang pinuntahan. Not to sell kasi that time hindi ko pa nga alam yung the business behind these products, you know. So ayun, nag-orderan sila and I just helped them how to order online kagaya ng ginawa sa akin ng friend ko. Then after that was January, siguro mga March, April, nakita ko yung account ko, sabi ko, ay, ba't ako may credit? Sabi kong gano'n. Sabi ko, Nora, bakit ako may credit dito? Ano ba to? Utang ba to? Sabi kong gano'n. Sabi ko, did you share the oil? Sabi ko, yes. Some of my friends, they sign up as well. I let them use my enrollment link, blah, blah, blah. That's a thank you bonus from the company for sharing the product. Alam mo naman tayo mga Pilipina, pagka ganun, pink, ay, ganun lang pala, pwede pala akong magkaroon ng konting kita. But then, nung naipon yung aking bonus, it was more than enough to pay yung holiday na birthday wishes ng anak ko. Sabi niya kasi that time, sabi niya, Mommy, I want to go to Prague sa Czech Republic as my birthday present. So sabi ko pa nga noon, sabi ko, well, pag-iipunan ko. Pero nung nakita ko yung bonus ko, it was more than enough to pay her holiday, weekend holiday. So sabi ko, wow, blessing talaga. Hindi ko inaasahan na, magkakaroon ako ng pera na gano'n. So naisip ko, sabi ko, Nora, sabi ko, magkakapera pala ako dito pag nag-share ako. Sabi niya, yes. Tapos yung in-invite niya ako mag-attend ng mga trainings sa London. At
nung narinig ko na yung mga yung mga sharings, mga testimony ng mga kagaya rin natin, mga simple mother din, yung mga ordinary housewife, ganyan, ng mga mommies. Sabi ko, wow, sabi ko nakaka-inspire naman yung story nila. So doon ako nagkaroon na ng initiative na aralin about the company and the business side of the products. But then, hindi lang naman doon nagtatapos na because na alam kong kikita ako, kaya sineryoso ko siya o kinarir ko. Pero kasi the number one kasi that is na nag-push sa akin to continue with this is yung benefits na nakukuha ko doon paggamit ng product. I do believe if these products help me in many ways, especially my asthmatic husband, I believe that I have the obligation to share it to everyone. Kasi ako pa naman ang lagi ko sinasabi, when you find something good, you cannot keep it to yourself, 'di ba? Yes. Blessing, you have to share. Anyway, kung i-share ko yan, ikwento ko yan, it doesn't cost me penny naman, 'di ba? 'Di ba? Libre naman ang kwentuhan. Sharing lang na nakwento mo, hindi naman yung porket na, uy, Melissa, nagtitinda ako ng essential oil, bumili ka. Hindi ganoon ang aking approach, no? So I am more on finding ways how can I help other people. Yun. So yun yung At saka aking kusa silang lumalapit sa iyo kasi ikaw mismo naniniwala ka at saka believe ka dun sa na-experience mo from using that particular product. Kaya mo naman nire-recommend. And in reality, sabi nga nila, word of mouth marketing is the best way to market a product. Ayan. Yes. Oo. Sabi nga, be up the product of your product. Sabi nga ganon, 'di ba? Kasi alam ng tao when you are just trying to bluffing. Oo. Yeah. Lalo na yung mga bago pa lang sa internet, yung mga sinasabing mga nasa digital business sila. Number one, gagawin nila, they will send a friend request, okay? The moment you accept their friend request, ping, andyan na yung messenger, sunod-sunod na yung mga picture ng products nila. Alam mo, sabi ko, minsan, pag may time ako, nagko-connect pa rin ako sa kanila, sinasabi ko, then, are you new in that business? Sasabihin nila, opo, do you want me to show you how to do that business? Talagang tinuturuan ko pa rin sila. Sinasabi ko, I admire your yung passion mo, but there is a proper way to introduce your business. Hindi ko mo nasa lubong mo lang, ayan na, sabi mo bumili ka. No, you have to build the rapport, di ba, sa customers. Oo. Kailangan may relationship muna kayo. Kumbaga parang kailangan makilala ka rin muna nila bago sila bumili. Parang ganun, di ba? And ang lagi kong sinasabi is stop selling, start serving. Kasi kapag selling lang ang nagpupush sa iyo or nagmo-motivate sa iyo, hindi ka tatagal sa ganitong business. Kasi pag ang passion mo is how you can help other people, mas mas powerful and effective kasi people, they will naturally come to you. Kasi pag naisip nila, itong si Mami Mel, napakamatulungin na tao. Ano bang meron to? Bakit ang daming nagko-connect sa kanyang mga tao? So, yung tao, nagkakaroon sila ng curiosity. And they are the one who will, initially na magko-connect sa'yo, ipa-follow nila yung mga posts mo, or lahat. Di man sila nagko-comment or nag-like sa post mo, but they are following your post. And then one day, you will be amazed, sila na magsasabi, hey, Mami Mel. Kasi actually, gano'n ang madalas ko natatanggap na message. Sasabihin sa akin, Mami Brands, I'm ready na. Anong ready na? Tapos nagugulat na lang ako na sasabihin nila, you don't need to explain anymore. Why? I've been following your post. Alam ko na po paano paggamit. So, na-amaze na ako na. Diba, yung tao na mismo, sila na yung gumagawa ng way para malaman nila ano ba yung mga products ni Mami Brand. Kasi they see in me. It's not, hindi yung araw-araw na lang, puro na essential oil na Facebook ko, di ba? I also show about my lifestyle, how I use it in my daily life. Like, for example, when I'm doing my workout, when I'm traveling, when I'm cooking. When you're eating, nakita ko. So, yun yung proper way na
pag-introduce ng business using the social media, which is number one talaga na I'm very grateful sa Lord that we are blessed ng ganitong technology, di ba, na internet. Na actually for the last 2 years and a half, I'm just doing this business at home. And I'm so grateful to the Lord na bago nagkaroon ng pandemic, hinihanda na ako ng Panginoon dito sa trabaho na to na I don't need to go out na makapagsapalaran dyan na baka ma-COVID ako yung gano'n, di ba? So kahit nasa bahay lang ako, kahit pa paano may pumapasok na income. Anyway, doon sa topic na nilagay natin, Mami Mel, sinabi ko, di ba, is how to make a residual income. Kasi ito yung talagang na-discover ko dito sa business na pinasukan ko 4 years ago. Sabi nga, residual income is the money that continues to flow after an investment of time and resources has been completed. So, dito sa business na pinasok ko, I am not expecting na pag na-meet ko si Mami Mel today, kikita na ako sa kanya. No, that's what I am investing time and effort, di ba? Yun na nga, you have to build the friendship, yung trust, then you find ways how to help the other people, di ba? So, marami siyang, ang tawag doon, processing ba? Or Oo, yung time na nako-consume bago mo ma-achieve yun. Yes, but it's worth it. I tell you, the first person who signed up, who bought the kit from me or through me, I'm still earning residual income from her up to this day. Why? Because I invested time, teach her how to use the products, and I invested time how she can order her own products online. And then from time to time, nagko-connect pa rin ako sa kanya. Hindi yung porket na nag-sign up na siya, bumili na siya ng product, is makalimutan na. Yes, I'm still nagko-connect pa rin ako sa kanya. And pag may mga bagong mga ideas, recipes, whatever, nagpo-provide pa rin ako ng mga service na yon. And then from time to time, pag may mga tanong siya, sabi niya, sis, ano ba yung i-blend ko na oil kasi ganito ganyan. So, continuous yung aking customer service. But it's worth it. Because up until now, yung first person na nag-sign up, I'm still earning that residual income. Although maliit siya, pero kagaya nga ng mga negosyo ng mga incheck, di ba? Maliit tubo. Pero madami, di ba? Kesa naman, ang laki ng tubo mo pero isa lang customer mo, di ba? Yun eh. Doon, yun yung sinasabi na yung residual income. Ang residual income kasi is kagaya ng mga stocks, mga bonds, di ba? Mga royalties. Halimbawa, ikaw you are a singer, you're a composer. Di ba? Yung mga matatanda ng mga awitin hanggang ngayon kumikita pa rin yung mga composer. Parang si Jose Marichan. Yes. Di ba? Kahit anong tanda na nila, kumikita pa rin sila ng royalties. And that is the same with this business na pinasok ko. Sa umpisa, talagang sasabihin mo na barya lang. But for me, kahit na barya lang yan, mabawi ko lang yung binayad ko sa personal kong consumption. I'm so thankful na, di ba? Kasi I will tell you directly kung ano yung business model nitong business na pinasok ko is network marketing. So, yung mga ibang tao, pag narinig na yung word ng network marketing, parang, ayoko yan, no? But these days, because everything is digital, network marketing is everything, Like, yung ginagawa natin ito na tayo ay nagko-coffee meeting, that's networking, di ba? Yes. Kumain ka sa mga fast food chain, let's say kumain ka sa isang restaurant, nagpunta ka sa isang coffee shop na nagustuhan mo, nagstay ka sa isang hotel, pinost mo sa Facebook, I'm so happy na natuklasan ko tong hotel na to or itong coffee shop, ang ganda ng service. Inano mo yun, shinare mo sa kaibigan mo. Yung bang may-ari ng hotel, may-ari ng coffee shop, babayaran ka? Hindi, di ba? But with network marketing, kagaya ng, if you are connected with the company, like my company and Mami Dina's company, every time you promote the service, the business, the products, that company is giving you
a thank you bonus for promoting. Yung sinasabing word of mouth. So that's where the income or earnings coming. Pero ang maling consumption or ang maling kaisipan ng mga Pilipino ito, sasali sila sa network marketing. Okay? Tapos maupo na lang sila. And then maghihintay ng peke, mami. Di ba? Sabihin, kailan ko makukuha yung payout? Pag nag-join ako dyan, may mga darating na cheque. Ang tanong ko, may mga napa-sign up ka ba? Mayroon bang mga may mga transaction ba? Wala po. O, naghahanap ka ng bonus. Saan kukunin ng company yung commission na hinahanap mo if there's no transaction? Yun yung maling konsepto ng mga Pilipino. Akala nila pang nag-join sila sa ganitong network marketing, yung pangalan nila, pag nasa system na, automatic may papasok na pera. Kapag gano'n, ang convincing technique ng mga taong nag-i-introduce sa inyo to join them, that is, scam. Diba? Pyramiding, diba? Parang pyramiding na yung peg nun. Mag-join ka sa akin, kikita ka dito. No, hindi gano'n. You have to work. You have to work harder. Andali, may question ako, Mami Bren. Bakit nga ba naging ganun yung mentality ng mga Pilipino sa mga ganyang networking? Ayan, nagtaas din ng kamay si Mami Agnes. Teka, unahin muna natin si Mami Agnes bago mo sagutin yung tanong ko. Yes, Mami Agnes. Regarding dun sa mga pyramiding, Ayan. kasi yung mga siguro mga 15 years ago or maybe 20 years ago, nag-enter yung brother ko ng pyramiding, yung pinakamalaki noon sa Manila. Wala siyang product kasi. Yes. So pag walang product, it's a red flag. But during that time kasi, it was very new in the Philippines, introduction noon. So maraming na doon mga politicians and mga big people kasi yung brother ko, he invested his savings from his first job before as an engineer. So he invested around 300,000 pesos. And I think that was 23 years ago, 24 years ago. Tapos, he was actually earning out of 300,000. Yung first month niya, merong kaagad siyang 50,000 pesos. So, parang ang laki. So, parang nakakainganyo. So, ang nangyari, inaano niyang mama ko, kino-convince na mag-withdraw ng mga at least 500,000 or 1 million to invest under my brother. So si mama, being a conservative, traditional person na there's no product, which is we get from our elderly, na parang sila kasi, I wanna see something na Tapos sabi hindi niya maintindihan, buti na lang hindi naintindihan ng mother ko ang networking. So, kasi sabi niya, wala akong nakikitang produkto kasi si mama may sari-sari store, nag-Avon, may product. So sabi ni mama, walang product, buboy. Tapos ngayon, siguro nakakaano na si brother mga naka 200,000 na ano rin niya yung friend niyang isang engineer, mas malaki ininvest. And then, suddenly, hindi na sila naka-receive ng check. So, ang loss ng brother ko is 100,000 pesos. So, yung kawawa yung mga na-recruit niya. Tapos, sumabog na siya sa So, ang lang yata, 2 years lang yata nangyari yung scamming. Pero yung brother ko kasi siya yung parang, hindi siya yung early na nag-invest. Kumbaga, siya yung bandang malapit na silang mahuli. Tapos, ayun, hinabol. Tapos may mga estafa cases. Pero yung brother ko hindi kasi claimant din siya. So, in other words, ang networking kasi, ganon. Kapag walang product, then kabahan ka. Because if you're investing your money, parang, dapat alam mo kung what kind of system is it. Do you have insurance from the what's that again, yung para sa mga money matters, like say in banking for instance. So naka-cover ka ba ng insurance na ganon? So syempre kung dito sa UK, is it listed in company's house, mga ganon, aalamin mo. Now pag nakita mo, check on the website, pero ang website kasi maraming kalokohan din yan. Parang social media lang yan. Okay? So, hindi mo alam kung totoo. Even the reviews, maraming paid reviews right now. So, you cannot just say na, ang daming reviews from different parts of the world. Okay? So, do some research. Now, yung sa merong isa na similar to Mami Brenda, I actually
bought something because I myself, like Mommy Brenda, is a product ambassador. We are the brand ambassadors of what we carry. But for me, I did not register or become a member just so for me to sell. So ang nag-member ako sa I Am Global naman. And because I believe in the product of barley. Kasi user ka. User ka kasi talaga. ako, yes. And marami na sa family members ko ang na-cure from cancer. Tapos tapos yung husband ko naman cancer survivor, kaya binibigyan ko siya ng maintenance ng barley. Tapos yung mother ko na diabetic, hindi na siya diabetic ngayon. Wow. So, kumbaga, May proof. nakatulong sa, lalo na sa elderly, nakakatulong and during COVID. Pero nag-member ako during COVID times. Kasi nga takot ako because may asthma. Parang si Mami Brenda, may asthma rin yung husband niya. Ako, may asthma yung anak ko. Yung husband ko naman is actually a cancer survivor. And then, and because of the word of mouth, I become a brand ambassador, meaning I use it. And then some people ask it. And then I give them sachets, try mo lang pero you have to be careful because some people are allergic to this. Tapos sabi ko, but you can, tamad ako, sabi ko, you can check out sa Philippines, marami yata dyan. Ang ayaw ko lang kasing gumagamit sila ng mga tulpo, kung sino mga celebrity. I'm not into it, but I think it's helping the brand as well. Pero feeling ko, commercialized. But I believe in the brand because it's from Australia. And then later on, nakita ko na lang na yung mga anak ko mag-member. Tapos nila. That is my residual income. I am earning a lot of money from the Philippines. I am not bringing it into the UK. Why? Because hindi mabring ng husband ko. Nakakalibre lang ako ng city if my husband goes to the Philippines. Pag hindi, nasa LBC ang mahal, mas mahal pa rin ako. So I cannot bring it here in the UK. Well, I could go back to myself to inquire okay, free lang shipping ko because we have some good carry them. For you guys, if you wanna order. But then I cannot At least meron kang peso na nasa-save. Yes, dahil ko naman na nagagamit. Oo, tapos ipakyaw na ang dugo ko na rin. Pero, yes. Sorry, Mommy Agnes. Pwede mo rin bang ilagay din dito sa chat natin yung link para at least, kasi para yung pinag-uusapan natin, ma-access din nung mga manunood, ganyan, Oh, para sure, alam oo. din nila. Mas maganda dito sa chat natin kung magawa nyo na rin right now, katulad ni Mommy Agnes, ni Mommy Dina and ni Mommy Brenda, para at least pag inedit ko, ayun, ma-include ko na siya agad. Ayun, yun lang yung request At saka ko. ang Thank maganda you. pa pala noon, na monitor mo yung ano mo, yung may time na nakalimutan ko na yung password. Tinawagan ako ng upline ko, na friend ko. Sabi niya, hindi mo ba alam na kumikita ka? Sabi ko, hindi. Tapos chinek ko, ando doon pa pala. Tapos sabi niya sa akin, so yung next order ko, sabi ko, sige,